Sinumahan ng mga Panginoon kung tayo po ay makinig na naman ang kanyang salita. At ito po ay kailangan natin buhay. Well, ito po talk 7 ay about the growing in the Holy Spirit. So, hindi ko na rin po paano papatagalin kasi para po tayo mapagsimula ng talk for tonight sapagkat ang titira po si Brad Andrew. Ayun. Wait po. Dito. Sandali lang po. Well, si Brad Andrew po, Beto, siya po, sandali lang po Philippine Eyes. And graduate po. Kasi, si LP 1998, tama ba? 1998. Oh. Siya po, ang kanya po ngayon, walang iba po ni si Sister Rita. Ano po na sis? Bro. Rita, ayun po yung kanyang bayan. At sila po ay pinagdalawan ng dalawang anak. Saan? Hindi kita? Nakatuwa lang po sapagkat mas maaga po siya tumalik kasi talagang ito ay pinaghandaan ko niya at alam niya na each one is very fruitful, meaningful. Kaya ganyan po. Siya po ay pang-salukuyan ng cluster ng SB3. 5. Tama kaya ano? SB3. Ayan. Okay po, without further ado, nais ko po siya ipakilala si Brother Andrew Bello. Thank you, Brother Willie. Yan. Bigyan ng jacket yan. Thank you. Thank you. Yan. So, magandang gabi po sa lahat. Good evening. Hi. Hello. So, muna. Bago tayo, palakpakan natin ang Panginoon. It is but fitting that we praise the Lord God. Yun. So, sige. So, nandito na tayo sa talk number 7. Saglit na lang. Konti na lang. Ayos na. We finished the race for the Christian Life program. So, nandito pa tayo ngayon, growing in the Spirit. And our anchor verse for this talk is from the letter of St. Paul to the Galatians, 5 verses 25. Basahin nga po natin, if we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Ulitin nga po natin, if by the Spirit, let us also walk by the Spirit. So in short, we walk the talk. Kung ano yung sinasambit natin, kung ano yung sinasabi natin, dapat nakikita siya sa ating luwain. Sabi nga nila mas madaling makapag-evangelize kung yung ibang tao, kapitbahay mo, nakikita sa ginagawa mo araw-araw ang Panginoon kaysa sa sinasabi mo lang. Tama ba? Amen? Amen. Maganda nakikita siya sa ating pang-araw-araw na buhay. So sige, let us watch this video first. Sound.
Bro, sound. Moving to living the Christian life isn't a movement for guilt. It is a lifestyle, an attitude, a mindset that takes time in order for us to learn it, understand it, eventually fully live it out. We need prayer to help us grow in our relationship. We need scripture to fully understand Jesus' example. We need to experience certain colors and practices with love. We need His grace through the sacraments that we receive, timely help. It takes practice, determination, and patience. Because wanting to be good isn't automatically equal to doing good. But with the Spirit, we can hope, we can live, we can love. Are you ready to grow in this Spirit? Yun. So talk number 7. Nandito na tayo sa talk number 7, which is growing in the Spirit. So kanina na-introduce ni Brother Willie yung family ko. So my wife, si Rita, yung nasa likod. And then meron kaming dalawang anak, so si Anton at si Bella, who nag-serve din sila for a time sa youth workers. But before I begin, mag-side story lang ako. Okay lang po ba? Konting side story lang. So, kailan ba to? Parang last year, this year lang. So this year, I ride a bike. Nagbabike po ako. So biker, cyclist, pero hindi ako pro-cyclist. Kasi nakantya ko eh. So, I ride a bike for as a hobby, no? As a leisure. So, nung minsan, naisip kong mag-bike, umakyat ng Antipolo. So, nag-prepare ako, tapos di ko sinabi kay nasan ba si Hindi niya alam. Hindi ko sinabi na, alam niya na magbabike ako. Pero hindi niya alam na akit ako ng Antipolo. So, di pa, akyat na. Doon sa Sumulong, doon ako dumaan sa Sumulong Highway pa ako natin po. Tapos, siguro alam to ng mga, sino po ba dito mga riders? Bikers. O, diba? Lalo na pag pupunta ka sa mga bandang malalaki. Meron doon mga tinatawag na pumipitik. Familiar doon kayo doon, no? So, para mga nagpo-photographer, mga photographers, kasi pag pitik, yung pinipitik na gano'n. No? So, yung mga nagpumipitik. Sila yung kumukuha ng mga pictures ng mga bikers, riders. So, sa malayo ko lang habang nagpe-pedal ako may nakita ko. Hindi nga ako nagpaalam. Sabi ko ako, usually kasi, pag pinicturean nila, pinopost nila sa kanilang page, di ba? Pinopost nila sa page nila. So, habang makita kong ganyan, ako, dapat di ako makita. Talagang tatago ako para hindi ako makita kasi baka bigla makita ni Rita, di ako. Kaya bakit hindi na ulit ako makapag-bike? So, ito ba? Medyo malayo, no? So, buti na lang, itong dalawang rider na to, mag-asawa ata sila. Pwede mo hawakan. Diligtas ako. Pwede mo muna hawakan. Kasi, Ililipat ko to. tinago nila ako. Kita nyo ba? Hindi ka makita eh. Tago ka eh. Oo, nagtago. So, nagtago, buti na lang, pero hindi. Kidding aside, alam ni Lita kung saan ako laging nag-ride. Kasi, importante yun, di ba? Mahirap na safety. Pero seriously, I really ride a bike. Talagang hobby ko siya, gusto ko siyang gawin. At dito rin sa pagbabike na to, actually parang this year, bumaba yung cholesterol ko. Bumaba yung cholesterol ko because of biking. Eh, paano siyang nag-start? Kasi, nagkaroon ng raffle last year dito sa chapter. Yung sa raffle na yun, nanalo ako.
Tapos, matagal na akong marunong mag-bike, bata pa lang. Kaya lang, hindi ako naging seryoso sa pagbabike. But it was only last year na naging seryoso ako sa pagbabike. Pero mamaya, let us just set aside biking and riding. Because that will be related to our talk for tonight. So kanina, sa mga lahat ng participants ko, may binigay na papel. Tama mo ba? So pakilabas na po yan and yung ating mga ballpen or pencil. So we will have a short activity for this talk. Sige po, magbasan po natin yung mga papel po ba? Wala po. Ay, pakibigyan po sila bro and sis. Wala daw po sila. Yun. Pakibigyan po sila. O kaya yung iba na isang buo, mas kinakalahatan lang pwede. Baka doon mo lang. Ano smiling? Yan. So, hatiin nyo na lang po. Kasi maganda, bawat isa ay may gagawin tayo. Yan. Mabilis lang siya. Okay. Okay na po. Okay na? Alright. Sige. So, ito gagawin natin. Diyan po sa papel na yan, mag-drawing lang po kayo ng bilog na medyo sasakop siya sa buong papel. So, parang ganito. Sige po, mag-drawing na po tayo. Basta sakop lang po yung buong papel. Sakopin niyo lang po yung buong papel. Hindi, yung... Yan, hindi po yun. Tama. Tapos sakopin niyo lang yung... Parang ganito po. Okay po. Okay na po. Yan. Na-drawing na. So, titigan niyo po ng maigi yung bilog na yan. So, titigan niyo po ng maigi ha. Tapos, tingnan niyo lang ng maigi. Meron ba kayong nakikita parang ganito? Ano ba yan? Ay, hindi yan. Diyan. So, erase. Donut pa yan. So, bilog ha, bilog. Titigan nyo ng mabuti. Titigan nyo talaga siya ng mabuti. Sabihin nyo po sa akin kung meron po kayong nakikita. So, parang ganito. Meron ba? Wala. Hindi. Erase. So seriously, sige, bilog yan, di ba? Titigan nyo mabuti. And close your eyes. Titigan nyo siyang mabuti. Make a vision of the circle and then close your eyes. Iba para siyang empty. Tama ba? Empty siya, no? Void of anything. Walang laman. Di ba one time, siguro in the past in our lives, we experienced that, no? Tama ba? We experienced emptiness. So somehow parang yung gigising ka sa umaga, maliligo, toothbrush, kakain, tapos aalis kasi papasok sa trabaho. Sa trabaho, sige, kayo, trabaho. May break time, kakain ng lunch, coffee break na naman sa hapon, uuwi, traffic, pagdating sa bahay, kakain ng dinner, hindi na makakapag-usap kay misis or sa mga anak, tutulog dahil pagod. Tapos kinabukasan, yun na naman. Nakaka-relate? No? Tapos paulit. Magsisimula ka ng January, sabihin mo, ay, ang haba ng taon. Tapos habang tumatagal, lumalapit, matatapos na. Pero, pagdating ng December 31, January 1, January 2, ay parang dumaan lang, no? Ganun na naman. Naka-experience po ba tayo ng ganito? Tama, no?
Maybe in the past, maybe a few weeks before, dito, maybe yesterday. Kasi ganun talaga eh. There will be times that we will feel empty. That we will feel devoid of meaning. Na yung buhay natin parang walang patutunguhan. Wala kang makita, wala kang goal. Para kang zombie. No? That you just go through life doing the things that you think you need to do. But then, pag-iisipin mo, kakapi ka, ano nangyayari? Wala. No? So dyan sa drawing na yan, drawing po ulit tayo ng maliit na bilog. Parang ganito po. Okay na po? Sa maliit na bilog na yan, maliit enough to write the name of Jesus Christ. Pagay natin ang Christ. Pidulate again Jesus Christ. Basta kakasisa sa bilog sa gitna. Okay po? And then let's close our eyes once again. Having that image in our minds, let's close our eyes and then imagine. Ito ka, may emptiness ka. But because 2 weeks, 7 weeks na, no? 7, 8, or 9 weeks ago, somebody in this parish approached you. At sinabing, bro, sis, attend kayo nitong CLP. Ano yan, bro? Sis, Christian Life Program. Maganda to. And then you said yes. Then you went through the talks. Nag-talk 1, nakilala mo ang pagmamahal ng Diyos, God's love that creates, God's love that saves, God's love that redeems, and God's love sustains. Mas nakilala mo yung pagmamahal ng Diyos. Ganito pala katindi magmahal ang Panginoon. Tapos talk 2, nakilala mo ngayon si Yesu Cristo. Nakilala mo talk 1, God the Father. Pagdating sa talk number 2, mas nakilala mo si God the Son, si Yesu Cristo. Nasa tindi rin ang pagmamahal ng Diyos. Anong ginawa niya? He is God who became man. Sabi nga sa second letter ni St. Paul sa mga Corinthians, chapter 8, verses 9. Doon na sinasabi doon, God who is rich, that is Jesus Christ, became poor, became man, so that man who is poor can become rich. Sa pamamagitan ng pagkamatay at pagpapakasakit ni Hesus Kristo, tayo ay naligtas. Pero ito yung matindi dyan. Yung taong nagligtas ay Diyos na nagliligtas, na nakasama natin dito sa lupang ito. Yan si Hesus Kristo. Tapos sumunod, talk 3, talk 4, talk 5. Mas natutunan natin kung paano magmahal. At ang pagsisimula ng pagmamahal ay ikaw muna ay mag-repent, manumbalik, magsisi sa iyong kasalanan, at buong buhay na ibigay ang sarili sa Panginoon. Pananampalataya, repentance and faith. Kaya sabi nila, bakit pananampalataya? Kasi tumataya ka. Tinataya mo na yung sarili mo kasi unti-unti matututunan mo na magmahal. Sisimulan mo na ngayon magmahal sa Panginoong Diyos ng buong puso. Unti-unti, sisimulan mo na rin magmahal sa kapwa mo. Tapos, mamahalin mo na ng todo ang iyong pamilya. Tapos, sumunod doon, talk number 6. Yan yung last week, di ba? Na
pinag-usapan natin yung mga iba't ibang charismatic gifts ng Holy Spirit. Mga kapatid, lahat ng mga talks na yan, nakaakmayan dun sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1720, when it says, God's purpose for man is to know, to love, and to serve Him. To know, to love, and to serve Him, and so to come to paradise. Yun ang intensyon ng Panginoong Diyos para sa atin. Na mas kilalanin siya, mas mahalin siya, at paglingkuran siya. At yun ay mangyayari lang dahil sa pagmamahal. Kaya nga natin simulat dyan si Yesu Cristo kasi imagine niyo ano yung emotion, ano yung feeling na empty ka dati 3 weeks ago, 2 months ago, 5 months ago, you feel the emptiness in your life. Pero nung nakilala mo ang Diyos, nakilala mo ang Panginoong Hesus Kristo, na iba, tama ba? Na nung nakilala mo siya, na mas nakilala mo siya, parang mas naramdaman mo siya, hindi lang sa mga speakers, hindi lang dun sa mga facilitators ninyo, pati na rin sa mga service team. Naramdaman mo si Yesu Kristo sa kanila. Tama ba? So di ba dapat lang palakpakan natin ang Diyos? Ang sarap ng feeling, di ba? Lalo na nung pinagdasal yung mga concerts ninyo last week. Kasi ganun ang Panginoon. Nagbibigay ng kagaadan ng loob. Kasi ganun niya tayo kamahal. So, sinasabi sa atin dito sa Christian Life Program ko, sa CLP na to, na kailangan si Yesu Cristo ang maging sentro ng buhay natin. No? Jesus as the center of our lives. Sige, so, doon po sa mga dinrawing ninyo, maglagay lang po tayo na parang ganyan. Mag-drawing po tayo ulit ng maliit. Mas maliit ng konti doon sa malaki ng bilog. No? Pero ang pagitan medyo maliit lang. Yan. Okay na po. Tapos, sa isang banda sa taas, maglagay po tayo ng parang ganito. 2 linyang diretso sa taas. Simula sa taas, galing doon sa mas maliit na bilog, papunta sa gitna kay Yesu Cristo. Okay? Opposite nun, lagyan ulit natin, ganyan, ng linya ulit. So sa mga riders, sa mga bikers, saka sa mga may sasakyan, ang tawag dito ay rayos, no? Sa Tagalog. Sa English ay spoke. So yan yung nagdidikit doon sa gulong. Yan yung rim, di ba? Sa gulong. So sa rim, papunta sa hub, ang tawag doon sa gitna. Kay Kristo, hub ang tawag dyan. No? So bakit ganun? Bakit may spokes na nakakonekta sa hub? Kasi sa bike, hindi mo mailalagay yung hub sa gitna kung wala yung rayos, kung wala yung spoke. Kailangan merong rayos para maiposisyon mo yung hub sa gitna ng gulong. Kasi kung hindi, yung gulong, kung wala yung rayos, walang paglalagyan ng hub. Tama ba? Pero pag naglagay ka ng isa lang, dalawa, pwedeng maipit, no? Yuyupi yung gulong. Kasi dahil sa bigat ng rider. Na-envision nyo? So sige, dito muna sa rayos na to, ilagay natin yung salitang prayer. Sulat natin. Lagay natin prayer sa taas. Bakit yan? Yan, sulat na. Okay. So bakit prayer?
prayer is a means of communicating to our Lord. Tama ba? Amen? So imagine nyo na lang, God created us to be His sons and daughters. A family. Tapos, lagi naman niya tayo actually kinakausap sa mga sitwasyon, sa mga ibang tao. Pero imagine niyo, tayo ang anak, mga anak niya, tapos di man natin siya kinakausap. How does it feel to be a parent na hindi kinakausap ng anak? Ang sakit, di ba? Imagine niyo na lang, hindi kayo nag-uusap ng inyong mga anak. Ang hirap. Tama ba? But the prayer, our prayer, since it's a means of communicating to the Lord, yun, nakakausap natin siya. Nagkakaroon tayo ng pagkakataon na ihatid sa Kanya yung ating mga kahilingan, mga petitions. Pero sana at the same time, we devote a little time or pwede din naman more time in listening to God as well. Kasi sa prayer, parang sa communication natin sa mga anak natin, di ba dapat siya ay two-way? Pag tayo pag kinausap natin yung anak natin, maganda tayo rin ay nakikinig sa kanila. Ang Panginoong Diyos, lagi siyang nakikinig. Laging bukas ang tenga niya. Kailangan lang natin siyang kausapin. But at the same time, God can speak to us as well. Kailangan lang talaga din buksan natin ang ating mga sarili para maramdaman siya, marinig siya. Tama ba? So prayer, kailangan yan. Kasi yan yung magkokonekta sa atin patungo kay Hesus Kristo. So yung sa kabila, ilagay natin the Word. Ilagay natin the Word. So ano to? The Word. Ito ay mga salita ng Diyos. So maganda na tayo ay nakakapagbasa ng Biblia. Because the Bible, everything that you will read in the Bible are words from God. Inspired by God, written by His servants. No? Mga prophets, kings. Tapos meron tayo yung four evangelists, di ba? Si Matthew, Mark, Luke, and John. And then you have Saint Paul. No? Yung mga writings ni Saint Paul. Bakit importante itong the Word of God? Bakit importante na nagbabasa tayo? Bakit importante na inaalam natin? Kasi mas nakikilala natin siya. No? Imagine niyo na lang, nagtititigan lang tayo, simula talk 1 hanggang talk 7. Wala naman tayo matutunan, wala mangyayari. But because of the speakers na nagpahatid ng mga salita ng Diyos sa atin, mas nakikilala natin ang Diyos. Ano pa? Diba sa misa tayo ay nakikibahagi, lalo-lalo na kapag doon sa pagbigay ng communion, no? Hostia. Kinokonsume natin sino? Si Hesus Kristo, ang kanyang katawan. But the Word of God is who? Jesus Christ Himself. Jesus Christ is the Word becoming flesh. Salitang nagkatawang tao. And so kaya sa misa, lagi nating kinokonsume, lagi nating nakukuha, natatanggap si Hesus Kristo. Una, sa mga readings. First reading, second reading, songs, gospel, homily ni Father. Lahat yan ay salita ng Diyos. Lahat yan ay si Hesus Kristo na tinatanggap natin. Kinokonsume natin siya. Maliban doon sa host, sa consecrated host. So kaya,
Maganda na tayo ay nagbabasa, hindi lang ng Bible, maraming resources. Punta tayo sa St. Paul bookstore, no, sa SM Bikutan. Meron doon, maraming mga libro doon. Let's read the lives of the saints. Sa YouTube, maraming mga resources, mga sources doon. Pero Catholic lang, ha? Huwag tayo makikinig doon sa mga Protestant Christians. I-check ng mabuti yung mga YouTube sources natin. Pero marami yan. Nandyan sila Bishop Barron, nandyan yung CatholicAnswers.com. So yun yung mga resources na mas makapagbigay sa atin ng more knowledge about God. Kasi kailangan patuloy natin siyang kinoconsume. So doon ulit sa drawing, ilagay natin ganyan. Sa kaliwa, maglagay tayo ng spoke lid. Tapos opposite nun, maglagay ulit tayo ng another spoke sa kanan. So ano naman ito? Sana ganyan yung itsura, ha? Chechikin natin yan mamaya. No? Chechikin yan ng mga facilitators ninyo. Pag mali, may penalty. Hindi, joke. Pag maganda yung drawing ninyo, walang prize. Wala eh. Wala daw. Kung sabihin na, ang ganda ng drawing mo. Hindi, joke. So sa kanan, nakalagay doon, ilagay natin yung word na fellowship. Ano to? Pakikipagkapwa. Lagi natin itong ginagawa since talk number 1, no? Pag kayo ay nag-group, discussion. Fellowship siya. Napapakinggan nyo yung buhay ng bawat isa. Sinishare ninyo yung inyong buhay, yung inyong experiences sa inyong mga kasama. Tuwing kailan pa? Pag magbibigay ng pagkain, no? Magbibigay ng pagkain, magkikwentuhan. Diba? Magkwentuhan tayo. Huwag lang marites, ha? Basta, konti na lang, kwentuhan lang. So yun, no? Fellowship siya. Pakikipagkapwa natin sa bawat isa. Bakit kailangan to sa buhay natin? Kasi God did not create us to be solitary individuals. Wala, hindi. Hindi niya tayo create to be, ano ba yung famous na cliche? Man is not an island. No? Wala eh. Hindi talaga tayo create ni God na magsolo, magsarili. But God created us to be in fellowship with others. Saan pa natin yan malalaman? In the 2 greatest commandments of Jesus, di ba? Sabi niya, ano yung greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, all your mind, all your soul, and all your strength. And the second is this, love your neighbor as yourself. It was commanded to us. Pero hindi lang commanded to us, talagang ginawa yung katawan natin para magmarites. Hindi. So ginawa yung katawan natin para makipagkapwa. Ibigay ang sarili natin to share our lives with our brothers and sisters. No? Ibahagi yung sarili natin. Sa kaliwa, ilagay natin witnessing. So, witnessing. Ano tong witnessing? Ano tong spoke na to ng witnessing? Ito naman yung witness mo. Yung lahat ng mga napakinggan yung mga speakers, they were witnesses. Ano yung witness nila? God's goodness. Diba ganun naman siya? Kunyari, may problema ka, nagdadasal ka kay God the night, no? Kagabi nagdadasal ka. So ito sa mga sisters, no? Nagdadasal kayo the night before. Lord, meron akong kailangang bayaran. Wala pa akong pera, Lord. Saan ako kukuha ng pera? Lord, tulungan mo ako. Ganun, no? Tapos kinabukasan, hindi mo na natandaan, meron palang may utang din sa'yo. Tapos bigla kang binayaran. No? Tapos sabi mo, wow! Bigla mong naisip si God. No? Answered prayer.
Kasi nakalimutan mo na meron pala may utang sa'yo eh. Eh yung utang na yun sa'yo, ayun, di may pinambayad ka ngayon sa ano ba, wifi, kuryente, kung ano man. Eh di nasagot, no? Nasagot yung dasal mo. Tapos ngayon, pupunta ka sa palengke. Ano gagawin mo? Uy, alam mo ba? Si Ka Norma. Siyempre hindi, di ba? Ang maganda ang iyong ibabahagi ay, uy, alam mo, sis, kagabi, pinapagdasal ko, sana may pambayad ako ng kuryente. Uy, nakabayad ako kanina. Di ba? Okay yun, no? Sana mga ganun yung imamarites natin, ha? Huwag natin imarites yung kapitbahay natin, ha? Si God yung imarites natin. Okay ba? No, imarites natin si God. So yun yung witnessing. Why do you witness? Because you experience it. Na-experience natin ang Panginoon sa buhay natin. Hindi siya yung Panginoon na nasa taas lang. Pero siya ay Panginoon na buhay. Nararamdaman. No? Nararamdaman natin sa buhay natin. Magdagdag tayo ng spoke. Ngayon natin sa bandang taas. Tapos pagdagdag natin ng spoke na yan, lagay natin dyan, sacraments. Mga sakramento. Ano itong mga sakramento na to? Sacrament of, una, baptism. Tapos, sacrament of confirmation. Then, sacrament of the Holy Eucharist. Sabi ng Holy Spirit. Holy Eucharist, ha? Tapos, susunod, pang-apat, sacrament of confession or penance. Susunod, sacrament of marriage. Tapos, susunod, sacrament of anointing of the sick. At ang pang-pito, sacrament of holy orders. Lahat ba dito binyagan? Ha? Binyagan dapat, ha? Secret na lang. Hindi na secret. Nung tayo nasa mga tiyan ng ating mga magulang, ng nanay natin, diba, nasa tiyan tayo? No, binubuo pa lang tayo, nandiyan pa lang tayo, no? Lumalaki pa lang tayo sa tiyan ng mga nanay natin. Ito yung tanong, who do we belong? Do we belong to our mother? Do we belong to our father? Do we belong to God? Anong sagot? Ha? We belong to God. O iba, anong sagot? We belong to mother. So may mother, may God. So siguro meron dyan, we belong to our Father. Mali. We belong to the devil. Bakit? Because of original sin. Dahil sa manang kasalanan, original sin na minana natin sa ating unang mga magulang, kay Adan at kay Eva, no? Wala pa si Holy Spirit sa atin. The Holy Spirit comes to us only during kapag tayo ay bininyagan na. Kaya ganun ka-importante ang baptism, ha? Kasi doon unang natatanggap ang Espiritu Santo. At tayo nahuhugasan ng ating minanang kasalanan. No? The original sin, nahuhugasan. Dahil kapag tayo ay bininyagan by water and Spirit. So yun yung unang-una, baptism. Kaya tawag dyan ay baptism of ang tawag dyan? Initiation, tama ba, Sis Lara, no? Yan yung unang-unang tatanggapin natin na sakramento, eh. Yan yung kauna-una. Tapos andyan ay mga ibang ano. Pero bakit merong mga sakramento? Because the sacraments are the visible signs of God's invisible graces. Sundan natin to, ha. Let's follow. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano yung nature niya? Spirit. Tama, di ba?
Divine nature is spirit. Para maramdaman natin siya, tayo na ginawa ng Diyos, ginawa niya tayong body and spirit. Pero may bodies tayo. Ano yung ginagawa ng bodies natin? Ano yung meron sa katawan natin? Senses. Kapag tayo may nakita, nagkakaroon tayo ng kakaibang mga emotion. Pag meron tayong naamoy, narinig, nalasahan, naramdaman. Tama, no? Nakaka-elicit sa atin yon ng mga iba't ibang emotions at ibang mga bagay. So para maramdaman natin, alam ni God yun napakatalino talaga ni God. Alam niya na para maramdaman natin ang grasya niya, kailangan yun ay mararamdaman natin. Ano ba yung nangyayari tuwing baptism? Infant baptism. Diba? Dinadala ang bata, tapos bubuhusan ng tubig sa, ano tawag dito? Bumbunan, no? Diba nararamdaman? Kaya pag ganon, ang bata ay iiyak. Lalo na kung malamig yung tubig. O galing sa rep yun. Diba? Bubuhos, mararamdaman ng bata. Tayo, ganon din, diba? Isang araw ka, nasa labas ka. Pagdating mo sa bahay, ang feeling mo sa mga kamay mo, nanggigitata, no? Parang dumi-dumi. Wala pang sabon, itatapat mo lang yung kamay mo sa gripo. Ang sarap ng pakiramdam, no? Nahuhugasan. Kasi ganun yung kasalanan Madumi ang kasalanan. Pero once na nahugasan yan ng ating mga kaparian, and we are baptized by water and spirit, ang sarap ng pakiramdam, no? Nahuhugasan tayo. Ipinaparamdam sa atin sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu Santo ang paglilinis ng ating kasalanan. No? Ano pa? Sacrament of Confirmation. Ano ginagawa sa Sacrament of Confirmation? Kaya hindi lang tayo, si Father, hindi lang siya nagsasalita, no? Anong ginagawa? Lumilinya yung mga confirmants, tapos lalagyan ng, nilalagyan ng oil. Tapos, anong ginagawa? Sinasampal. Dami mong kasalanan. Then, joke. So, di ba dinadantan lang tayong gano'n, no? Ginaganon lang tayo. Kasi bakit? Pinapaalala lang sa atin. Hoy, malaki ka na. Dapat alam mo na yung mga kasalanan. No? Be faithful to the Lord. No? Pinapaalala sa atin yung faith natin. Pinapaalala sa atin na let's be faithful kasi parang pinapagtibay yung Espiritu Santo sa atin. Gagamitin ka ni God. You will be used by the Holy Spirit. Remain in the state of grace. Huwag kang magkasala. Nire-remind tayo. Ngayon, kung kilala ka ni Bishop, edi medyo mas malakas na kung tataka ka, Bishop, palalakas na sampal mo din. Diba? Yun. Ano yung nararamdaman natin? Yung dantay ng kanyang palad. No? Kasi kailangan iparamdam sa atin. Ano pa? Sacramento of Holy Eucharist. Diba, nalalasahan natin ang Panginoon sa ating mga dila. Kinukonsume natin siya. Ewan ko na kung naramdaman nyo to. Kaya nga maganda, sinasabi nila, before you go to Mass, kailangan meron kang 1 hour of fasting. Bakit? Para na sa gayon, pagtatanggapin mo na siya, uhaw na uhaw ka, at gutom na gutom ka na para kay Jesucristo. Amen? Naramdaman niyo ba yun na pag ganun ninyo, pag-receive ninyo, naramdaman niyo na ba na parang bigla kayong madidighay? Gano'n na ba nakaramdam na gano'n? Parang madidighay ka na parang napuno ka, napunuan ka. Ganun yung pakiramdam kapag talagang kinonsume mo ang Panginoong Diyos, no? Ikaw ay napupunan ka. Kaya nga, si Jesucristo, ipinaparamdam sa atin sa pamamagitan ng ating dila, and then we consume Him. Ano pa? Sacrament of Confession. Ano yung ginagawa sa confession? Nasasalita tayo ng ating mga kasalanan. We're sorry for our sins. Then si Father will
forgive us of our sins. Sinasabi niya, kasi kailangan marinig natin. Di ba ganun din naman? Nandun sa GC nyo, may kinoment si sis. Tapos medyo hindi mo nagustuhan. Ay, hindi, baliktad. Meron kang kinoment. Tapos, ay parang hindi nagustuhan. Tapos, wala ka naman, innocent ka lang, parang akala mo okay lang yung simpleng comment lang. Hindi pala nagustuhan ng isang kasama nyo sa GC. Tapos message mo na siya, ayaw ko lang pansinin. Di ba nag-aalala ka? Tama ba? Up to the point, kung minsan di ka pa makatulog, no? Kakaisip, puyat ka na. Pero kapag sumagot, ano pakiramdam? Hi, hindi galit si sis or hindi galit si bro. Di ba sarap pakiramdam? Kasi ganun nga tayo eh. Kaya yung pag tayo nagsisisi ng buong puso sa ating kasalanan, pinaparinig sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga parian ang kanyang pagpapatawad. No, pag sinabi na ni Father, I forgive you of your sins. No? Saka ano pa, yung mga iba, holy orders, kung magpapari ka, pero di naman lahat nagpapari. Ano pa? Anointing of the sick. Gusto nyo ba itong tanggapin? Siyempre, no? May mga times, mag-a-announce si Father Kevin ng anointing of the sick. So punta tayo pag meron gano'n. Ang usual notion, tatanggapin mo lang yung anointing of the sick kapag ikaw ay malapit ng ma-dead, no? Yun yung kaalaman ng karamihan. Eh. Pero hindi. Anytime in your life, we can receive the anointing of the sick. Lalo na kapag tayo may sakit. No? So yan yung mga sakramento na kung saan, dahil tayo'y tao lamang, para maramdaman natin ng Diyos, kaya mayroong mga sakramento. Kaya kung pwede sana, malimit tayong magsimba. Malimit nating tanggapin ang Diyos, no, ang kanyang katawan. Malimit tayong mag-confession. So dagdagan na natin. Sige, dagdagan nyo yung mga spokes. Ilagay nyo dyan, mga sacraments. Ayan. Dagdagan nyo. Tapos dagdagan nyo pa yung ibang spokes. Lagyan nyo prayer, the word. Dodoblehin nyo. Kasi yan, yung bike. Diba? Naku, medyo malabo tao. Nakikita yung mga rayos. Marami yan eh. Diba? Marami yung mga rayos. Sa gitna niyan, the hub of our life is Jesus Christ. Yung mga bikes, kaya ko nakwento yung pagbabike. Kasi nga marirelate natin yung pagbabike, yung ating buhay. Marirelate natin si Yesu Cristo sa hub. He is the center of our lives. He is the hub of our lives. Pag pinedal kasi yan, yung force matatransfer doon sa kadena. Tapos yung kadena nakakabit sa gitna, sa hub. Tapos yung hub yung iikot para yung gulong ay umiikot. So imagine niyo wala yung hub. Paano iikot yung gulong? No? Paano tayo makakarating sa paroroonan kung hindi aandar ang bike? Kung hindi aandar ang gulong natin? Meron mga pagkakataon yan. Yung bike na yan may cambio. Na kung saan pwede mong ikambyo pag aakyat ka ng aahon ka, no? Aahon ka. Kailangan medyo mas magaan yung pagpadyak mo, kung hindi. Ang hirap, no? Mabigat yung bike. Kasi ganun yung buhay natin, mga kapatid. Para tayong gulong. So kung babalikan natin yung outer ring, that is the part of the wheel that meets the road. Tayo yan. Habang tayo ay naglalakbay dito sa tinatawag na buhay. No? Habang naglalakbay tayo. So habang pupunta tayo dun sa destination natin, habang nagbabike tayo. Katulad nun, experience ko. First time ko magbike papuntang Tagaytay. Hindi ko alam, yung mga kalsada pala, merong lubak. Tapos, ang daming ahon. Tapos lulusong ka, ahon. Ang bigat. So paano kung wala yung cambio? So parang ganun din, no? Pag tayo'y nagda-travel into life, marami tayong
makakasalamuhang challenge, problema, mga realidad natin sa buhay natin. Yun yung mga uungusin natin. Pero kailangan natin si Yesu Cristo eh. He's the center of our lives. He's the hub. We draw strength from our Lord Jesus Christ. Sa Kanya nanggagaling ang lakas natin. At kailangan natin yung spoke kasi kailangan lagi tayong connected sa ating the hub of our life. Yan sa mga sakramento na yan, prayer, fellowship, witnessing, and the Word of God. So at this point, tawagin lang po natin ang isang magsishare sa atin. At ito, tamang-tama lang na siya yung magsishare. Kasi nakikita namin siya palagi. Ito yung nagsisimba kami everyday. So, sige, ating pakinggan ang ating isang kapatid, si Brother Denjo. Thank you po, Brother Andrew. Good evening po sa lahat. Isin pa po kayo. So, ako po'y nabigyan ng pagkakataon na magbahagi ng aking experience growing in the Holy Spirit. So, tama po si Brother Andrew. Nagkaroon ako ng devotion na madalas na ako lagi nagsisimba. I find peace kasi sa mga pagkakataon na pag wala na tayong mapagsabihan, siya, si Lord, talagang makikinig siya. So, going back, nung hindi pa ako member ng Couples for Christ, wala pa ako sa Christian Life Program, I can relate dun sa discussion kanina na it feels empty. Sobrang walang purpose. Sobrang walang direksyon. I grow up in a family na bihira mag-usap. I grow up na malungkot. Walang patutunguhan. Nung nag-start kami ng aking wife, si Sis Gina, talagang walang direksyon. Nung pumasok kami at nakagraduate ng Christian Life Program, yung dating empty, nagkaroon ng color, nagkaroon ng meaning. Sobrang laking pagbabago. So, I started in prayer kasi ang perception natin sa prayer, pag hindi natin masyadong kilala si Jesus Christ, ang ating Panginoon, it's more on request. Lagi lang tayo nagre-request. Pero, yun, sa pag-develop ng mga talks, pakikinig sa mga speakers, nalaman natin na it's a two-way communication. Hindi lang pala siya kailangan, you're not listening to hear, it's about listening to understand. It's two different things kasi po. So, yung prayer, dito ko natutunan, nung nakilala ko si Lord, na marami pala siyang component, na pwede pa lang magpasalamat ka lang, pwede pa lang kausapin mo lang siya, pwede ka lang magkwento lang sa Kanya. And bonus na lang pala yung ibibigay niya sa iyo. And then, marami ka pa rin tanong. After prayer, magkakaroon ka na ngayon ng, maghahanap ka na ngayon ng mas malalim na meaning, which is yung pagbabasa ng Word of God. So, dun pala, meron tayong pag-iisip or meron tayong feeling na, makasalanan ako, baka hindi ako tanggap ni Lord. Pero, pag tinignan natin yung mga teachings ni Lord, mga unang kasama pala niya, mga makasalanan. So, doon ka magkakaroon na yung belongingness mo, nandun pala, matatagpuan mo dun sa Word of God. Hanggang sa mag-grow ka na, magiging excited ka na with fellowship, makukwento mo na yung mga good things, may mga pagkakataon na struggle, may challenges, pero with the abundance of blessing, hindi nawawala. Laging nagbibigay si Lord. So, sa akin, malaking bagay yung growth. Lagi ako nagsisimba, pag may pagkakataon, I see to it na makakadaan ako, just to say thank you. Just to say, Lord, ito yung nangyari. And, laging nangyayari yun na, minsan laging nagko-connect yung homily, yung gospel for the day. So, ang laking bagay. It's very life-changing.
So, sa akin, hindi ko pa naman sinasabi na totally change ako. I'm still committing sin. Pero yun yung main purpose kung bakit kailangan natin si Lord sa center natin. Para patuloy tayong makausad at harapin natin yung mga pagsubok. Yun lamang po. Maraming salamat. Thank you, Brother Benjo. Bigyan na ng talk yan. So, pakinggan natin, no? Pero mag-share na, thank you, Brother Benjo. So, mag-share na, kasi, iba talaga before we are couples for Christ, and I think, no, we're confident naman na later on, we will finish the Christian Life program. But before we are couples for Christ, we are first and foremost parishioners, no? Of this church, of our parish. Kaya nga yung sinabi natin kanina, when we say witnessing and fellowship, be active. Hindi lang sa pag-serve. No? Pwede naman hindi tayo mag-serve sa parish natin. But be regular in attending Sunday Masses. Kasi talaga ito yung experience namin. So, we've been doing daily Masses every day since last year. Saka nyo na malalaman kung bakit. But anyway. So, tapos marami tayo mga brothers and sisters. So I just really like to mention kasi talagang bilib ako sa kanila. Kila Popol Langsina, everyday nakita namin yan. Kila Popol, Brother Happy, Sis Hershey, kila Sis Zen, kila Bro Willie, kila Brother Dendro, sino pa ba? Nakita namin araw-araw. Tapos tinanong ko, di ba kasi meron peace be with you? Okay, peace be with you. So meron kami nakaka-peace be with you, medyo malimit kami dito ako, mas malimit din sa ako. Tapos meron doon, nakasalubong namin nito sa sa Ever. Nakasalubong. Tapos ang tatakbuhan na kayo. Kasi dati hindi naman kayo nakilala Pero di pa kami nag-uusap ha? Di pa kami nag-uusap. Nagtatanungan lang kami kapag peace be with you. So pagdating sa Eden, peace be with you. Nagtatawagan kami. Di mo kami mga hapon. No? Hindi lang. So, iba Iba yung mararanasan mo pag nag-ano talaga, nag-fellowship ka. Lalong-lalo na sa ating mga kaparishioners. No? So engage tayo dito sa ating parish. So balikan na lang natin. Do you like to read and study scriptures? This is something that maganda i-reflect natin pagkatapos nito. Diba? Bakit? At bakit hindi? Sana, oo. Sana mahalin natin, magustuhan natin ang magbasa, mag-study ng mga scriptures, ayan, para mas makilala natin ang Diyos. Paano tayo nagdadasal? How do we pray? Kanina bagit ni Brother Dendro, tama. Pasalamat ka lang, saglit lang. Yung iba, alam ko, meron dyan nagta-travel, nagko-commute, or nasa sasakyan, magdadasal ng rosary habang nasa sasakyan. Okay yun. How often do you pray? Sana palagi. Hindi lang tuwing meals. Yung iba kasi, bro, tuwing kailan ka nagdasal? Uy, 3 beses ako magdasal sa isang araw. Tuwing kailan? Pagkatapos kumain. Pagkatapos breakfast, lunch, at dinner. Prayer before meals. De, pero okay lang yun. No? Okay pa rin yun. Kasi nagpapasalamat tayo. No? Okay lang siya. Pero mas maganda, at any moment, any instance, nagdadasal tayo palagi. Pero ito rin suggestion, pag tayo nagdasal, hindi lang yan one way. Please, in your prayer time, devote some time for silence. Pwede hindi naman hindi mo naman maririnig agad si God. But just put yourself in silence and allow God to speak to you, I don't know, in His ways. Bahala na siya kung paano siya magpaparamdam sa atin. Ano yung content ng prayer natin? Lord, ito talagang si bro may sama ng loob sa akin to Huwag ganun hindi natin pagdadasal na madapa sana si bros. Hindi. Kailangan yung content of prayer natin ay fruitful.
Pwede natin ihain yung ating mga kahilingan, but at the same time, no, pinagdadasal din natin ang iba. Mas maganda nga, ipagdasal nyo yung inyong mga kaawa. Sarap na pakiramdam. Would you like to fellowship with the people you have met here? Tama ba? Would you like to fellowship with the people you have met here? Yes. No, lalo na yung mga kagrupo mo sa group discussion nyo. And what were your experiences during the CLT? At later on, alam ko, you will be moved by the Holy Spirit. Because later on, you will also share Christ to others. Mahuhula na eh. Kaya ito, si wife ko, si Sis Rita. Takot na takot talaga yan magsalita sa loob. Hindi yan nagsasalita. Nag-start kami sa community 1996 as SFC. Tapos naging CFC 1998. So we've been serving. Never siyang nag-share. Kasi nahiya siya, takot siya. Pero sa awa ng Diyos, nag-share siya at nag-talk na siya. So nung minsan marriage enrichment retreat kami sa CFC sa Laguna. God will move you in the right time. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng hindi bukas. Pero definitely God will move you to witness for Him. Kailangan maihatid natin si Jesus Cristo sa iba. Would you like your life to be directed? Ito yung sagutin natin. Would you like your life to be directed by Christ and empowered by the Holy Spirit? Yes. Ay, ang hina. Ulitin natin. Would you like your life to be directed by Christ and empowered by the Holy Spirit? Yes! Yan, ayos. No? So pwede na, bigyan na to ng jacket. Pwede na, bigyan ng ID. Meron pa tayong isang to. Anyway, so yun ang kailangan natin. We need all of these tools. Nabanggit natin nga, prayer, the word, etc., sacraments, fellowship, witnessing. Because we have to grow. We have to grow for Christ. We have to dedicate our lives. Kasi nakakahiya naman. Si God, no? Nagsakripisyo, nagpakamatay, tapos tayo, hindi natin ibibigay yung sarili natin. Love is always a two-way road. God loves us, we love God in return. No? Bigay natin yung sarili natin sa Kanya, yung buong buhay natin. And ang kagandahan ng community ng Couples for Christ is because you have like-minded brothers and sisters. Lahat ito mga nagsiserve, service team, sila Brother Willie, yung mga facilitators ninyo, yung ating mga chapter head, yung ating chapter heads, leaders, yung mga nagsiserve sa ating music ministry. Saturday, siguro narinig na to, dapat nasa mga kanya-kanya tayo no? Either nagne-Netflix, nanonood, but they spend their times for you. Because that's how much they love God. And that's how much they love you. Yeah. Ay, wala isa. It started from the heart, with a hand reaching out to another, taking a step towards a brighter future. A community seeking to take action, a community responding to the call of love. We may come from a home in a remote valley, or a mansion by the sea, or in the depths of a busy city. A
convergence of all generations, working together as a family, united in making a difference, joined together with one common goal, to proclaim life. By building families, by protecting marriages, by helping those in need, by teaching the young, by protecting the innocent, by showing the way to those who are lost, by looking after the welfare of man's body and environment, by turning the soldiers of men into warriors for God, setting the world afire. We are ordinary people called to be part of an extraordinary mission, believing in the power of family and community, transforming hearts, empowering people through service. We are couples for Christ. So yun, that's a community of couples for Christ for you. A community na mayroong mga like-minded brothers and sisters. A community that has the heart to serve the Lord and to serve our brothers and sisters. Itong community na to, kaya maganda, talaga iba yung charism na binibigay. Kasi makakakuha ka ng support na dito. Actually, meron dito mga ninong-ninang na sila, ng mga anak-anak, no? Even yung merong mga couples dito na kinakasal na yung kanilang mga anak, tapos yung mga bros and sisters na sila yung mga ninong at ninang ng mga anak nila na kinakasal. Kasi tinawag tayo the statement of vision, mabilis na lang to. The statement of vision ni Couples for Christ is to have families in the Holy Spirit, renewing the face of the earth. Kasi sinusunod ni Couples for Christ yung Catechism of the Catholic Church, yung 1721. To know, love, and serve God. Yan yun. Moved by the Holy Spirit, one with the Catholic Church. So we're always attached to the Catholic Church because first and foremost, kada nabanggit ko, we are parishioners. Diba? Mga parishioners, po muna tayo. So, we are one with the Catholic Church, blessed to witness Christ's love and service. Couples for Christ is a united global community of family evangelizers. Imagine ninyo, dadami ang mga pamilya na mapupuno natin to sa lahat ng mga misa, no? Ilan ba misa dito sa atin? Di ba 8? 4 sa umaga, 4 sa gabi. Baka sa sobrang dami na nagsisimba, gawin ni Father 5 sa umaga, 5 sa gabi. Problem na ni Father yun. Pero imagine niyo, ang dami nagsisimba, di ba? Tapos kasama pa natin ang mga pamilya natin. Ano yung may papakita nun sa labas? The parish of San Antonio de Padua. Ay, pa-active niya para kay God, no? Naiwasan natin yung mga nakawan, yung mga snatcha, yung mga gano'n, no? Sa paligid natin. Kasi lahat sama-sama na no? Na si Yeso Cristo nandun sa sentro ng buhay ng mga pamilya. Ano pa? May statement of mission. Kung meron tayong vision, si Couples for Christ ay may mission. Ano yung mission na yun? 2. The building of the church of the home, yun yung ating pamilya. Binubuo natin. Kasi totoo naman, may mga kanya-kanyang realidad ang ating mga pamilya. Hindi lahat yan ay perfecto. Pero sa pamamagitan ng mga teachings natin dito, sa pagsimba natin dito sa San Antonio de Padua, at sa ibang simbahan siguro, ay unti-unti, no? But in God's time, maayos din niya ang mga pamilya natin. So we are building the church of the home
ang ating mga tahanan, ang ating pamilya. But we are also building the church of the poor. Kaya kaninang umaga, mga alas 3 ng madaling araw, nandun po kami sa MOA. Kasi nagkaroon ng Angkop Global Walk. Angkop Global Walk is one of the programs of Couples for Christ where nagpapaaral po tayo ng mga less fortunate children. May mga Angkop scholars po tayo, pinapaaral po natin yan. At yung walk na yon, kaninang umaga sa MOA, magbibigay ka ng donation, yun, tapos mag-walk ka doon, maki-participate ka no, sa Couples for Christ. Ang daming nag-walk kanina. So nakakatuwa. Daming tao kanina sa MOA. Madaling araw. No? So, we're building the church of the poor. Because why? Alam natin na kapag yung mga kabataan makapag-aral, may aahon nila ang kanilang mga pamilya sa kahirapan. No? Kaya tinutulungan natin yung mga scholars. Ano pa? Meron tayong statement of philosophy. Mabilis na lang. Ito yung mga beliefs and ideals ni Couples for Christ, which is one with the Catholic Church. Ano yun? We believe in marriage as an indissoluble institution. Meaning, ano yun? Whoever God unites in marriage, no one should separate. So, we are pro-marriage. Pro-marriage na man and woman. Okay? So, we are pro-marriage. Pinapangalagaan natin ang sanctity of marriage. Kaya dyan, tayo ay anti-divorce. Ayaw natin yung divorce. So, God created marriage primarily for the love between man and woman. So, we don't also advocate for same-sex marriage. And then, we advocate for procreation and the proper rearing of children. So, ibig sabihin, we are pro-life. We are anti-abortion. And we are ano yun? Yung mga condom, yung mga pills, ano tawag doon? We are anti-contraceptives. So, hindi tayo naniniwala doon. Couples for Christ believes that God created man and wife with equal personal worth and dignity. Parehas tayo sa mata ng Diyos. Pero ang man and woman, ang husband and wife, ay may kanya-kanyang responsibilidad at accountability. No? Kaya nga, diba, parang sa magnet. Pag negative sa negative, naghiwalay, no? Positive sa positive, naghiwalay din. Pero pag negative, positive, didikit, no? Kasi may mga kanya-kanya tayong strength, may mga kanya-kanya tayong characteristic that will bubuo doon sa isa. Yung kahinaan ko ay magbibigyan ako ng kalakasan ng aking asawa. At yung aking kalakasan, magbibigay ng kalakasan para sa kanyang kahinaan. Ganun yun, no? So we believe in that. We believe in the inalienable and irreplaceable right and responsibility of parents to educate their children. Brothers and sisters, huwag natin iasa sa mga teacher, sa mga ibang tao ang pagturo sa ating mga anak, no, tungkol sa Diyos. Responsibilidad natin. We believe that the family in practicing the gospel message shares in the life and mission of the church. Kaya, ini-encourage natin, hindi lang ini-encourage, highly encourage. Kailangan, let's participate in our parish. No? Simba. Ulitin namin yon. Simba, magsimba. Okay? Receive the sacraments. Most especially, sacrament of Eucharist and sacrament of confession. And we believe that Christian family renewal can best be achieved by inviting Jesus to be the Lord of our homes and by allowing the power of the Holy Spirit to lead our family lives and through the full use of all charismatic gifts at our disposal. So mga kapatid, Couples for Christ can help us in our growth, in our spiritual growth. And by the power of the Holy Spirit, magagawa natin yun. So our mission
in Couples for Christ is to strengthen our family lives. So paano natin ma-accomplish to? So mabilis na lang. Let's be committed to our relationship sa ating mga asawa. No? Naalala nyo, di ba, pag nagko-consecrate, ano yung sinasabi ni Father? This is my body. Kasi salita yun ni Hesus Cristo, di ba? This is my body given up for you. Para rin natin sinasabi natin yan sa ating mga asawa. Mami, this is my body given up for you. At yung asawa natin, Daddy, this is my body given up for you. Kailangan yun ay mutual, no? Yung pag-commit natin sa bawat isa. So, bilisan ko na lang yung Covenant of Couples for Christ kasi may separate naman na teaching on the covenant orientation. Pero ito na lang yung mga elements na ginagawa that later on, kapag kayo ay Couples for Christ na, you will be part of a household. So most likely, depende, no? Hindi ko alam, but depende sa ayusin ng mga chapter leaders, ng team leaders, but you will be part of a household ng isang grupo. So ito po yung household namin. The purpose of the household group is to have a smaller and more intimate environment for personal support in the Christian life. We do this twice a month. No? Nagkakaroon kami ng household meetings. Kung ano yung ginagawa natin, nagdadasal, kumakanta, we share Christ's Word, nagsishare tayo, may topics, we share Christ to each other. So yun yung nangyayari sa household. At anong sabi nila? Malalaman mo kung sino yung CFC na malibet mag-household. Tingnan mo ang kanilang tiyan. Kasi talaga magkakainan kayo doon, may pagkain. So imagine mo, kunyari dalawang household mo, kasi 4 na beses ka mag-household, kain ka ng kain. So yun, no? Sarap mag-household. Ano pa? Yun ang nangyayari sa household. Yan, may prayer and worship, time for sharing, and time for fellowship. Ito yung aming extended household. So meron may birthday ba to? Ano ba? O fellowship lang, yan. So, nagkantahan, yan. And then, dito sa CFC, merong ongoing teaching and formation. Matututo talaga tayo dito. No? Masarap matuto. And then, meron tayong formal first-year teaching program. Huwag niyo muna masyadong i-concern yung sarili niyo dyan. Basta, magkakaroon covenant orientation, marriage engagement retreat, evangelization training. And this will be scheduled to you. At maganda to, maganda na to. And then magkakaroon mga regular activities yung community natin. Kanina umaga nga nagkaroon ng Hope Global Walk. No? Napaka-festive nung atmosphere kanina sa MOA. And then merong monthly prayer assemblies dito ginagawa. Chapter assemblies every month, once a month. Meron tayong Lord's Day at celebration, anniversaries, nagpa-family day. I think, di ko alam kung may schedule na. Parang last year, no, may mga sports fest. So may sports fest dito. Mahilig kayo mag-basketball, mahilig kayong mag-volleyball, mahilig kayong mag-badminton, o yung mga gusto mag-bike. Bukas, magkita tayo dun sa McDonald's. Dedo. Baka palayasin ako ni Rita. May mga evangelization rallies tayo, leaders conferences. No, napakadami. Ang sarap. Ang sarap maging CFC. Pero mga kapatid, the reality is, the devil is attacking our families. Very evident yan. Makinig ka ng mga balita. No? Nilalapastangan ng stepfather yung anak, papatayin ng anak yung nanay. The devil is really attacking our families. And we see the deterioration of our families, no, in the society. But we're being empowered by the Lord. Amen? Where God is making us soldiers for Him. Hindi lang soldiers for Him. Kasi ang kailangan natin protektahan dito yung ating mga pamilya. Yun lang muna. Protect our families.
Dun sa mga nabanggit natin na spokes, just do that on a regular basis. Be faithful to those, be faithful to the Lord. And unti-unti yan, no? Unti-unti yan, malalabanan natin. So, with that, tama ba? We're inviting you to be part of God's work, and hopefully, you will be part of the community of couples for Christ. So with that, may God be praised. Thank you. Muli po maraming salamat, Brother Andrew Pero. Isa po palapakan para po kay Brother Andrew. At salamat nga sa ating share na si Denjo, Brother Denjo, maraming salamat sa iyo. Napakagandang share. Okay po, balik po tayo sa ating dating gawin. Pagkaroon po naman po kayo ng inyong groupings, katulad ni nalambatin ka ni Brother Pero. Okay, Brother, ano lang. Picturean mo tayo. Sister Rita, kay Sister Rita, konti lang po kay po Sister Rita, please come over. Sa mga dito, for the pictorial. Kaya mahihain niya, no? Pero tumatakbo. Okay. Ito po si Sister Rita, siya po yung may bahay ni Brother Belo. Hindi ko naman. Something na lang po ka. Okay. Balat po sa naman. Okay. Okay. Tuloy po tayo sa ating program para po sa ating grouping. Tawagin po yan ni Sister Toti. So, balik ulit tayo doon sa mga groupings natin. Yung first group po, sila ni Sister Zen, God bless.